what? Chapter? Ano? Chapter 1. Basahin ko na lang isang talata o merong ano rito, naligaw na taga-bundok. So, pakisundan na lang sa inyo mga Biblia. Di na natin babasahin lahat. Basahin ko na lang po yung verse 11 kung saan tayo kumuha ng mga puntos. Alright? In 2 Thessalonians, chapter 1, in verse 11. Are you there? Ang sabi ng Biblia, wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. Wow. That's the last point. Work of faith with power. Minsan may pananampalataya naman tayo kaya lang wala ng power. Kaya napakahalaga nun. Alright, talaga po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, O Diyos, sa oras na ito na muli niyo po kaming ibinalik sa bahay-sambahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa pangunan niyo po sa amin, sa paggabay, pag-iingat, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, sa katapatan po sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa gabing ito ay patuloy po kaming pangunahan sa aming pag-aaral. Kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. At kayo po, Panginoon, ang umabot sa pangangailangan po namin sa oras na ito. Maging ang aming mga kapatiran na sa kanilang tahanan, na sa virtual service. O God, bigyan mo po kami both and bigyan mo po ng maayos na internet connection at ganun din po ng maayos na sound system. Sa ganun, maliwanag po makakarating ang inyong mga salita sa bawat isa po sa inyong mga anak. At ganun din po sa aming lalitigit sa aming mga first-time visitors. O God, maraming salamat po. Bagamat merong masungit na panahon, pero salamat, Panginoon Diyos, sa kayo po ang nagbibigay sa amin ng maayos na puso. Kaya hindi po kami naapektuhan ng panahon. O Diyos, salamat po sa kapayapaang patuloy niyo pong pinagkakaloob po sa amin. O Diyos, salamat. Ibinabalik po namin, O Diyos, ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At pagpalain mo po ang mga salita niyong mahayag sa gabing ito. Ito po'y patuloy na lumago sa puso at isipan po ng bawat isa po sa amin. O Diyos, pagpalain mo rin po ang aming pastor, Pastor Rigil, ganun din po ang church, ang kanyang pamilya, at ganun din po, Panginoon Diyos, ang buong gawain. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At muli, patawad, O Diyos, sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, pwede na pong magsiupo. Talagang masungit, masama ang panahon. Hindi naman natuloy yung bagyo eh. Kasi nga masama ang panahon. Alright, I hope you're ready. Ang pinag-uusapan natin ay proof, katibayan that we are growing in the faith. Proofs that you are growing in the faith. And ano nga yung unang puntos na pinag-usapan natin? Para tandaan, you are certain that God called you. Sigurado tayo, kaya tayo bumalik ngayon, di ba? Kasi maliwanag na tayo, kilala natin yung tumawag sa atin. Yan ang Diyos, yan ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya tayo napunta sa lugar na ito. Amen. Amen. And then the second thing is, ano nga yun? You have clearly seen the goodness of God in your life. Nakita nyo na ba? Nakita nyo na? Nakikita nyo ba yung kabutihan ng Diyos sa atin? Bagamat sa gitna ng ganitong klaseng unos, ganitong klaseng panahon, maayos pa rin yung ating pakiramdam.
Yung iba hindi nakabalik kasi hindi na maganda ang pakiramdam nila dahil sa panahon. Madaling maapektuhan ng panahon. Amen. Ay, lalo na pagka nawala ng pera yung Kristiyano, apektado talaga. Halo-halo ng emosyon yan. Mainit ang ulo. Di ba, no? Parang hindi ako, parang wala akong kausap eh. Di ba? Pero sa totoo lang, kung makikitignan natin yung kabutihan ng Panginoon, walang dahilan para magpainit-init ka ng ulo. Huwag mong sasabihin na, meron kasi ako ngayon eh. Dapat isipin mo mabuti, meron ka ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi dapat naapektuhan yung pag-uugali ng Kristiyano. Dapat maliwanag natin nakikita yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sa araw-araw nating buhay, dapat nakikita natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kung kaya nakakagawa man tayo ng mabuti sa buhay Kristiyano natin, dahil yan sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. I hope nakuunawaan niyo po yung pinag-uusapan po natin. No, ito ang gustong iparating ni Apostol Pablo sa mga Thessalonians. No, dapat nagpapatuloy kayo sa inyong pananampalataya, nagpapatuloy kayo sa mabubuting bagay, huwag kayong ihinto, huwag patamad-tamad, huwag kayong hindi maayos, maging disorder. Because our God is a God of order. Amen. Kaya tinuturuan natin yung mga bata dito na maging maayos eh. No? Ang pangunahin nating tinuturo sa kanila ay disiplina. No, makita mo yan, yung mga bata dito, pag kami kakain, wala namang kakain na kanya-kanya eh. Sabay-sabay kaming kumakain sa kusina. At pag na-late kang mag-join sa pagkain, magpi-permission to join ka. Permission to join, sir. Pag natuto yung ating mga anak ng disiplinang yan, maganda yun. Tapos pag aalis, hindi basta-basta aalis. Magpi-permission to leave. Permission to leave, sir. No, yan yung militaristic style ng discipline, pero applicable yan sa mga Kristiyano. Kasi pag hindi, yung naktaguri ang Kristiyano, pero walang modo. Nakakita ka na ng anak na walang pakialam, kakain siya sa oras na gusto niya. Tapos pagkatapos kumain, iiwan niya yung plato niya roon. Handun pa yung magulang niya, nandun pa yung tatay niya, iiwanan na, walang paapaalam. Yung araw, hindi pa pwede yan, di ba mga nanay namin? Hindi pa pwede yan. Pag nandun yung tatay niyo sa lamesa, huwag kang aalis. Huwag mauuna sa iyo yung tatay mo sa lamesa dahil pagka nahuli ka, may parusa ka. O baka mawalan ka pa ng pagkain. O. Kaya yun lang ang binabalik natin, yung disiplina, biblical yun eh. Amen. Kaya nga, napakaganda ng church, na meron tayong church na nagtuturo ng tamang disiplina, hindi lang sa ating mga anak, lalo na sa ating mga magulang. Amen. Dapat, kapatid, ito nga ang masiste, ito nga ang pangit sa atin. Tayo mga magulang na nagtuturo sa mga anak ng disiplina. Hindi kasi natin mai-impose sa kanila yung discipline na gusto natin mangyari kung tayo mismo sa sarili natin ay walang disiplina. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, huwag kang matulog sa preaching! Kung ikaw din naman ay patulog-tulog. Biruin mo yan, kaupo mo lang, tutulog ka na naman, pambira naman buhay to. Huwag kang umupo. Ang maganda yan, huwag kang uupo pag alam mo matutulog ka. Amen. Sabi ko, huwag kayong masyadong kumain ng kanin. Kasi yung too much rice will kill you. Kasi sugar man yan. Nagtatransform into sugar yan sa ating katawan. Kaya pag too much sugar, yan. Kaya karamihang sakit ng Pilipino ay diabetes. Bakit? Too much rice. Too much rice, tapos bahagyang pagpawisan. Kaya ako, malakas din ako sa rice, matagal na panahon.
Ngayon lang ako nagbabawas eh. Nung nakita ko, wala na akong takbo-takbo Pero nung ako'y kasagsaga ng aking serbisyo, may tuloy-tuloy kaming exercises araw-araw. Kaya kahit kumain ako ng too much rice, nabe-burn. Kaya wala pang diabetic. Wala pang diabetes. No? Kaya tayong walang gaanong pawis, hindi pa napawisan, hindi masyadong tumatakbo, hindi masyadong nag-exercise, ay bawas-basawasan ng kanin. No? Kaya yung sinusukat nating rice sa kusina, hindi yan para sa akin lang, para lang makatipid. Maganda yung nakakatipid. Pero ang pinakaunang magandang benepisyo nun, ay masanay ka sa konting rice. Na pag konti yung rice mo, hindi tataas yung sugar. Amen. Biruin mo yan, malakas ka na sa rice, malakas ka pa sa ice cream, sa chocolate, mga candies, malakas ka pa sa iba't ibang klase ng matatamis. No? Pagka malakas ka pa sa 3-in-1, 3-in-1 na nga na coffee, lalagyan pa ng asukal. Di ba? Tapos malakas ka pa sa rice, talagang it will kill you. Amen. Amen. Dapat, alam mo ba, dahil lang sa kabutihan ng Diyos, kaya ikaw ay buhay pa ngayon. Amen. Kung ikaw man ay wala pang sakit, kahit ganyan yung lifestyle mo, yan ay biyaya lang ng Diyos sa'yo. Kaya wag natin abusuhin yung biyaya ng Diyos. No? Kung maganda man tayong abusuhin sa biyaya ng Diyos, yung nananaganang salita ng Diyos. Pero yun yung tinutulugan natin No? Yun yung inaayawan natin Kaya nga, daily Bible reading pa lang, hirap na hirap ka na magbasa ng Bible Di ba, no? Amen. Daily exhortation pa lang, nahihirapan na tayong mag-join. So yung pananagana sa salita ng Diyos, bagamat nananagana tayo sa salita ng Diyos sa panahon na ito, yun naman ang hindi natin ginagrab. No, ang ginagrab natin talaga yung pagkain. Masyado na tayo engross sa pagkain. Amen. Amen. Parang ayaw niyong maniwala doon So tignan natin mabuti. Dapat nakikita natin yung kabutihan ng Diyos sa atin, sa ating buhay. Araw-araw nakikita natin yung kabutihan ng Diyos sa kabila ng napakarami nating pagpapasaway. Pero mo ka, grabe mong pasaway pero buhay ka pa rin hanggang ngayon. Di ba? Hindi ba dahil sa kabutihan ng Diyos yan sa'yo? Kung ang Diyos napipikon din, alam mo ba yon? Ang Diyos napupuno din. Bagamat siya ay gracious and merciful and full of goodness, pero napupuno din ng Diyos. Alam niyo ba yon? Kaya wag natin abusuhin yung kabutihan ng Diyos. Dapat lumalago tayo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Amen. Pag narinig na natin patungkol sa isang bagay na kasalanan at hindi mabuti, dapat tatandaan na natin yun. Amen. Hindi yung kasasabi mo lang kanina, ngayon amoy sigarilyo ka na naman. Ano ba naman yan? Anong klase naman yun? Ano ka nananadya ka? Tinitest mo ba talaga yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Kung hanggang saan? Hanggang kailan ka mapagpapasensyahan? Ay kapatid, kung yung Diyos nga napumuno, lalo na yung tao, maiksi ang pasensya ng tao, baka kala mo lang. Baka kala mo lang, sobrang bait ako. Ha? Pero pagka hindi mo na nagustuhan, pag napuno din, ay kinakalos yung salop pag napupuno. Amen. So wag natin abusuhin yung kabutihan ng Diyos. Dapat nakikita natin siya at natutuwa tayo habang nakikita natin yung kabutihan ng Diyos, nagbubunga naman ito ng mabuting bagay sa atin. Amen. Dapat ganoon. Dapat mapatunayan natin na tayo lumalago. Wag parang unyango. No?
Huwag parang, alam mo ba yung nyango? Kung anong itsura ng paligid, ganun siya. Hindi mo siya mapagkakamalang Kristiyano pag nasa crowd siya ng mga unbelievers. Hindi ganun yung Christianity na itinuturo ng Biblia. Meron distinction. Kaya nga mayroon tayong lesson na Baptist distinctives. Yan ang kaibahan natin sa ibang mga Kristiyano eh. Kaya nakikilala mo yung mga Baptist. Kasi very particular tayo sa disiplina at very particular tayo pagdating sa disiplina. Amen. Amen. So the third thing and the last, wag ka na, pwede nang magano. Konti na lang. Tapos na tayo. The third thing is, sabi niya sa verse 11, wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling. You're certain that God called you. Then that and fulfill all the good pleasure of His goodness. Yung ma-fulfill, ma-satisfy mo yung lahat ng kabutihan na dapat ma-absorb mo, lahat ng kabutihan nakikita mo dapat nagmamanifest din sa'yo. No? Dapat ganun eh. Dapat ganun. No? You have clearly seen the goodness of God in your life. Dapat nakikita natin palagi. No, huwag kasi natin ipipikit yung ating mata, lalo na sa oras ng service. Amen. Para makita naman natin yung kabutihan ng Diyos. Amen. So the third thing is, sabi diyan, and the work of faith with power. No? You have a powerful work of faith. Dapat ganun yung ating pananampalataya. Nakikita natin yung power ng ating yung ating gawang sa pamamagitan ng pananampalataya, yung work of faith ba? Kaya nga, tanungin mo sarili mo, ako nga ba'y lumalago na? Sigurado ba ako na Diyos ang tumawag sa akin kaya ako narito? Nakikita ko ba yung kabutihan ng Diyos at nagbubunga ito ng kabutihan sa buhay ko? At ako ba ay merong powerful work of faith? I hope you're listening. Powerful work of faith. Work is labor. Faith is conviction. Power is strength. Ang implication niyan ay miraculous. No? Yan yung power dyan eh. Makikita mo yung kapangyarihan talaga ng Diyos. Which simply means you have a wonderful, you have a miraculous work or labor of faith or conviction. I hope you're listening. Minsan kayo mga naka-experience na nag-struggle sa inyong buhay dahil sa mga threat. Sabi mo, salamat sa biyaya ng Panginoon, napunta ako sa church kasi kung hindi, patay na sana ako ngayon. Patay na sigurado ako ngayon. Fertilizer na sigurado ako ngayon. Diba? So, nung ikaw ay nanalangin, Panginoon, buhayin mo lang ako. That is faith. Pag binuhay mo ako, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo, Panginoon, nang walang halong pagdududa. Kapatid, iniligtas ka na ng Panginoon. Ngayon, bakit parang may duda ka pa rin? Are you listening? Dapat nakikita mo na yung powerful work of faith mo na dati-rati meron ka ng pananampalataya pero bahagyang nawala. Pero nung lumapit ka sa Panginoon, nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong pananampalataya. Amen! Nakikita mo, alam mo, pinakamagandang ehemplo dyan, si Paul pa rin, yung sumulat na itong talatang ito. Si Paul, kahit anong persecution ang dinanas niya mula sa kanyang mga kababayang Hudyo,
tuloy-tuloy pa rin siya sa paggawa. Dahil sa kanyang pananampalataya. Buhat nung tinawag siya ng Panginoon. Tuloy-tuloy yung trabaho niya at ang nilagay niya sa mind niya, kinakailangan ang gospel na ito, gospel ng Panginoong Hesukristo ay dapat marinig ng lahat ng tao mula sa aking mga kababayang Hudyo at pati ng mga hintil, ng mga Hudyo, ng mga hindi mananampalataya. Kaya ganun lang inakasat sa mind ni Apostol Pablo. Kaya nga sa kabila ng maraming persecution na nabingit ang kanyang buhay, tuloy-tuloy lang, sige lang, tuloy-tuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos. At yan na nga yung kinamatay niya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sorry po, nakalimutan ko na naman yung aking tubig. Proof that you're growing in the faith. Not only you are certain that God called you, and you have clearly seen the goodness of God in your life, but also you have a powerful work of it. Yung iyong trabaho ng iyong pananampalataya, very, very powerful. At magandang example dyan ay si Apostol Pablo nga, sabi ko sa inyo. Sa kabila ng napakaraming persecution, tuloy-tuloy pa rin ng pananampalataya, tuloy-tuloy pa rin sa trabaho niya si Apostol Pablo hanggang siya ay hatulan ng kamatayan dahil sa trabaho na yan. Amen. Tapos tayo, wala pang ang persecution eh. Di ba? Wala pang ang persecution eh. Tumitigil na tayo. Yung persecution lang kantsaw-kantsaw lang ng kaibigan. Kantsaw-kantsaw lang ng dating kasama. Nakita ka lang naka long sleeve, kakantsawan kang, oy, attorney, oy, father, oy, pastor. Tumitigil na kaagad tayo. Pero nung araw, talagang buhay ang kapalit. Ang persecution ay buhay talaga. Pero nakikita mo yung powerful work of faith. Yun yung sinasabi ng Pablo, dapat makita pa rin yung trabaho ng isang totoong mananampalataya. Amen. Sa kabila ng meron kang iniindang karamdaman, pero hindi yun nakakapigil sa trabaho mo para sa Panginoon. Naalala ko si Pastor Solomon, yung kinukwento ni Pastor Hill, na mamamatay na lang nasa hospital, nagsosoul winning pa rin. Yun yung buhay ni Paul eh. Mamamatay na lang, nangangaral pa rin ang salita ng Diyos. Amen. Naalala niyo yung centurion na makikita mo yung kanyang pananampalataya nung na-meet niya ang Panginoon, na sinasabi niya, meron siyang servant na may karamdaman na ikamamatay, halos mamamatay na. At sabi ng Panginoon, lika, puntahan natin. Pero sabi niya, Panginoon, hindi mo kinakailangan pumunta sa bubungan ko. Hindi mo pwedeng, hindi na. Only say the word and he shall be healed. Yun yung klase ng pananampalataya, yun yung work of faith. Na salita lang ng Diyos, alam mo may mangyayari na sa pananampalataya mo. Alam mo makikita mo na yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Meron pang isa. In Mark chapter 2. Tingnan natin. Pinilalata ko po sa inyo yung mga klase ng work of faith. No? Yung pananampalataya mo na talagang makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong pananampalataya. In Mark chapter 2,
Dito sa verse number 4, and when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they led down the bed wherein the sick of the palsy lay. Okay, hindi ko na babasahin yung context, pero ganito yung story niyan. Merong 4 na tao. Ito yung work of faith na gusto kong ipakita sa inyo. Merong 4 na tao na concern sila dito sa isang tao na merong sakit, sick of palsy. No? Pero hindi na sila makalapit sa Panginoon para siya ay pagalingin. So, para mapagaling ng Panginoon, dahil nakikita nila na ang Panginoon gusto marami ng pinagaling. Nakita nila yung wonderful works of the Lord Jesus Christ, yung miracle na ginawa ng Panginoon. Kaya gusto nilang itong isang tao na ito na gumaling, mahawakan o mapagaling ng Panginoong Kristo. Pero hindi sila makalapit sa Panginoon. Alam mo, ginawa nila. Dahil hindi sila makapasok, nagtanggal sila ng bubong para yung itong may sakit ng palsy ay mailapit nila sa Panginoon. Ganong klaseng pananampalataya. Na merong isang taong may karamdaman at gusto nilang gumaling, itong 4 na taong ito ay nagtulong-tulong para lang mapalapit sa Panginoon ang taong ito. Tanungin kita, meron ka na bang taong inilapit sa Panginoon? Dahil sa iyong pananampalataya. Na ginawa mo ang lahat ng paraan para lang siya ay mapalapit sa Panginoon. Para siya ay magkaroon ng kagalingan. Meron na ba tayong taong inilapit sa Panginoon? Ha? Yan yung klase ng work of faith na dapat nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pananampalataya natin. Amen. Meron na ba? May naalala ka na ba? Na alam mo na isang taong hindi maayos ang buhay, alam mo na ito, pag ito'y namatay, pupunta sa impyerno, siya ba ay yung binahaginan ng salita ng Diyos, at siya ba'y dinala mo sa church, siya ba'y dinisciple man na gusto mong maayos dahil gusto mong maayos ang kanyang buhay? O tayo yung Kristiyanong wala lang pakialam? Bahala kayong pumunta sa impyerno. Ganyan pa rin ba yung ating attitude towards sa mga unbelievers? Are you listening? Kapatid, dapat makita natin yung magkaroon tayo niyan ng powerful work of faith. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Makita natin sa ating pananampalataya yung kapangyarihan ng Diyos. At gusto natin itong klase ng pananampalataya ito, yung makaka-influensya, makaka-apekto sa kapwa natin. I hope you're listening. Dapat lumalago tayo sa bagay na yan. Sa isang payak na salita, yan ay burden. Ang tanong ko lang, meron ba tayong ganyang burden para sa ibang tao? O wala pa rin tayong pakailam hanggang ngayon? Ha? Wala tayong pakialam? Wala pa rin ba tayong pakialam sa kapwa-tao natin o sa kapwa-Kristiyano natin na alam natin nagkakamali, hindi lang natin pinapansin? Pahala ka sa buhay mo, ikaw naman mananagot yan sa Panginoon. Well, totoo naman, siya ang mananagot sa Panginoon. Pero may command din sa atin, huwag natin kalimutan na kinakailangan natin magpalakasan sa isa't isa. Exhort one another, encourage one another. Amen. So parehas kayo, dahil ang layunin ng church ay lumago kayo sa unity, sa pagkakaisa. Ay paano magkakaroon ng pagkakaisa kung wala tayong pakialam sa isa't isa? Kung wala tayong ka-burden. Yung iba, masigasig na nagso-soul winning, masigasig nag-iimbita ng tao, tapos pag nakarating dito yung bisita nila, i-offend mo naman. Di ba? Where is now the burden? Are you listening?
So dapat makikita natin yung kapangyarihan na yan. Yung trabaho ng ating pananampalataya. Dapat lumalago tayo sa trabaho na yan. Dapat lumalago tayo sa pananampalatayang yan. Amen. Maging sa ating pagbibigay. Sa ating giving. Naalala niyo si Zacchaeus? Nung siya'y nakakilala sa Panginoon, alam mo yun naman si Zacchaeus, napakaliit na tao. Hindi niya makita yung pagdaan ng Panginoon dahil sa grabe talagang pag ang Panginoon dumaan. Yung tao nagsisiksikan. Hindi na makalapit si Zacchaeus. Kaya nga gumawa siya ng paraan para makita niya ang Panginoon. Umakyat siya sa sycamore tree. Umakyat siya para makita siya at nakas niya yung atensyon ng Panginoon. Kaya nung nakas niya yung atensyon ng Panginoon, yun yung isang uri ng work of faith. Makita ko lang ang Panginoon. Gumawa siya ng paraan, umakyat para makita niya ang Panginoon. At nakas niya yung atensyon ng Panginoon. At nung nakas niya yung atensyon ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ngayon ay pupunta ako sa bahay mo. Uy, grabing pribilehiyo ni Zacchaeus. Nagbunga yung kanyang pananampalataya. At dahil doon nagbunga yung kanyang pananampalataya, sabi niya, Panginoon, kung meron man akong nasingil na sobra, kasi si Zacchaeus ay tax collector eh. Kung meron man akong nasingil na tax na sobra-sobra, doble o anuman, ibabalik ko ng doble, triple o 4 na beses pa. Ganun na kayaman si Zacchaeus kasi costume nga eh, tax collector. Mayaman. Pero sabi niya, nung nagbunga yung kanyang pananampalataya, Panginoon, ibabalik ko yung aking mga nakulimbat na hindi sa akin. Pero nakapagtataka, ikaw na Kristiyano ka, matagal mo nang ninanakawan ng Diyos, hindi mo alam? O nagmamaang-maangan ka lang? Di ba maraming Kristiyano nagmamaang-maangan pagdating sa tithes? Alam natin na yung tithes ay hindi sa atin, it is God's. Pero nagmamaang-maangan tayo. Kaya nga sabi ng mga Hudyo sa kapanahunan ni Malakay, kailan ka namin ninakawan, Panginoon? Di ba nagmamaang-maangan? Parang yung iba rin sa inyo, ninanakawan ko nga ba ang Panginoon? Di ba na? Tahimik talaga ang Kristiyano pagka napag-usapan si Malakay. At saka si tithes and offering na talagang tahimik tayo dyan eh. No? So, pero dapat lumalago tayo sa ating work of faith. Dapat nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pananampalataya na yan. Yung timong kahit na alam mong gipit ka na, pero alam mong meron kang isa-settle level, pero Panginoon, hindi sa akin to, sa'yo to eh. Pero ang ginagawa natin pag nagipit tayo, Panginoon, pautang muna. Kapatid, hindi yun utang, nakaw yun. Kasi hindi sa yun sa Panginoon yun eh. Amen. Pag hindi sa atin, at ginamit natin, pag sa Panginoon at ginamit natin, sabi ng Biblia, ninanakawan natin ang Panginoon. Now, ang tanong ko, where is now the faith? Paano tayo lalago kung bagay na alam na natin, pero hindi natin sinusunod? Paano tayo lalago sa bagay na yan? Hindi, kapatid, magkakasabay kasi yan eh. Hindi pwedeng lalago tayo sa isang part ng buhay Kristiyano natin at meron tayong may iwan. Kaya nga yung growth ay sabay dapat. Kaya nga sabi ko yung growth sa pananampalataya at growth sa pag-ibig, it inevitably goes together. Hindi pwedeng maiwan yung pag-ibig. Sabay yan nalalago dapat sa buhay ng Kristiyano. Habang lumalago ka sa pananampalataya, lumalago ka sa pag-ibig mo sa Diyos. At kung iniibig mo ang Diyos, hindi mo na nakawan ng Diyos. Amen? Pastor, inuutang. Hindi nga utang yun. Nakaw nga yun, sabi ng Bible. Huwag na tayo magmaang-maangan tulad ng mga Hudyo sa kapanahunan ni Malakay. Panginoon, paano ka namin ninakawan? Panginoon, kailan yun? Paano nangyari yun? Sinabi na nga eh.
Tapos ayaw pa rin natin maniwala kay Malakay. Kaya nga naniniwala ko, sabi ng isang preacher, the most hated prophet in the Bible is Malakay. Bakit? Nagtuturo ng tithe eh. Ng tithing eh. No? Pero sa totoo lang, sa panahon ni Malakay, ang issue talaga doon, hindi na yung katulad ng mga kasalanan ng Israelites na idolatry, yung talamak na kasalanan ng pride, at marami mga common na problema ng Israelites, ng mga Hudyo. Pero this time, sa panahon ni Malakay, yung issue dyan ay yung improper worship. Hindi na nila worship ang Panginoon properly. Kaya nga ini-emphasize ni Malakay, yung ating giving of our tithes and offering is part of our worship to God. Dapat gagawin natin to properly. Amen. At pag natin kalimutan, kung tayo ay membro ng church, ang Panginoon ay kumukuha ng glory sa church. Huwag natin kukunin yung glory ng Diyos. It must be the glory of the Lord Jesus Christ. Amen. I hope naunawaan po natin yung pinag-uusapan po natin. Ang subject dito, yung punto rito is the work of faith. The powerful work of faith. No? Dapat lumalakas tayo dun. Dapat nagiging powerful tayo sa trabahong pananampalataya na yan. Sa bunga ng pananampalataya na yan, dapat tayo ay nagiging malakas. Lumalago tayo dapat sa part na yan. Kaya nga, ito yung mga proof na ikaw nga o tayo nga ay lumalago sa ating pananampalataya. Amen. Huwag natin paliitin ang Diyos sa mga bagay na alam natin, proven na ang Diyos at nagpakita na ang Diyos ng marami ng pruweba. Ang gagawin na lang natin, isasampalatayanan na lang natin at isa sa buhay natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos na yan. Yeah, tama yan. Dapat kaagibat yung pagsabi natin ng yes, amen. Pagsigaw natin, kaakibat yan ng responsibility. May kaakibat yan na responsibility. Hindi lang yung slip of the tongue. Dapat pag sinabi natin amen, yes, talagang amen. Pag sinabi natin yes, talagang yes. Ang Diyos ay dalawa lang ang bagay na gusto niyang sagot sa atin eh. Yes or no lang eh. Ayaw niya ng or. Ha? Kaya nga, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Mamahalin mo siya na siya lang. Walang kahahalo. Walang mas higit sa pagmamahal natin sa Diyos. Dapat ganun. Kaya kung mas mahal mo yung misis mo, mas matahal mo yung mister mo, mas mahal mo yung anak mo kaysa sa asawa mo, ay hindi yan gusto ng Panginoon. Amen. Huwag kang magpapaguyo kung yung asawa mo ay i-challenge ka. Mahal mo ba talaga ako? Kung talagang mahal mo ako, ganito gawin mo. As long na yan ay kalooban ng Diyos, do it. Pero pag nakita mo na wala dun yung pabor ng Diyos, do not, never do it. Ha? Dapat mas mahal mo ang Diyos at anumang desisyon mo dapat nakabase sa kalooban ng Diyos. Huwag natin ipagpapalit yung bagay na para sa Diyos dahil para lang sa kapanganan o pabor ng sino mang membro ng ating pamilya. It must be for the glory of God. Amen. Minsan nag-i-struggle din tayo. Diba? Kayong mga nagtatrabaho, mga tatay. Nag-i-struggle din tayo
ng Sunday. Alam natin yung Sunday is for the Lord. Pero natitempt tayo minsan pag hindi ako pumasok ng Sunday. Wala akong pambayad ng bills. Wala akong pambayad sa matrikula ng anak ko. Wala akong pambili ng pagkain. So what kung hindi ka makakain? Covenant mo na sa Diyos yun eh. Dapat makita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sa pananampalatayang yan! Para hindi ka nagugulat. Huwag kang patulog-tulog. Ay, pasensya na po kayo. Kahit masakit ng lalamunan ko, napapasigaw ako pag nakakita akong natutulog eh. Ayoko sana talagang sumigaw. Di ba kahit na alam natin na yung Sunday is for God, na ipagpapalit pa natin to sa ibang mga bagay. Pero mo, linggong-linggo, mag-aanak ka ng binyag. Bilinggo-linggo, makikipista ka. Yung linggo ay para sa Panginoon yun eh. Bakit mo ipagpapalit sa hindi para sa Panginoon? Kala ko ba mahal mo ang Panginoon? Di ba? Kapatid, pag-aging sa ating pananampalataya, hindi mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos doon, hindi mo makikita yung pabor ng Diyos doon. Huwag na lang nating gawin. Amen. Di ba nga, yung iba nga sa atin nag-commit, Pastor, hindi talaga ako tumatanggap ng trabaho na merong Sabado eh. Bakit? Kasi yung Sabado, ito na lang yung nagagawa ko para sa Panginoon, para ako makapag-soul winning. May napapayo ko eh. Pastor, wala po kasi akong magawa. Oo nga, kasi nandun ka na sa trabaho. Pero bago ka pumasok sa trabaho, covenant mo na sa Panginoon yun eh. Magpapagamit ako sa Panginoon. Ito na lang yung panahon ko para mag-minister, para mag-akay ng kaluluwa eh. Hindi ko hahayaan na ito'y gamitin ko pa para sa trabaho, para sa pamilya ko. Amen. Pero wala tayong magagawa. Kung ikaw, bago ka naging Kristiyano, nandyan ka na sa kalagayan yan, wala tayong magagawa. Katulad ko nung nasa serbisyo ako, pag tumabat ng Sabado, ng Linggo yung aking duty, wala naman ako magagawa. Pero kahit i-recall ko at bilangin ko yung mga time na wala ako sa pag Sunday sa church, mabibilang ko. Bakit? Kasi gumagawa ako ng paraan na makapagsimba pa rin ako ng Linggo kahit duty ako. Bakit? Mag-duty na ako ng Sabado. Di baling wala akong tulog ng Sabado. Makikipagpalit ako, magsasakripisyo ako, o magbabayad pa ako. Pwede bang dutyan mo ako? Ito. Merong mga ganun eh. May mga kasama tayong mas gusto nila yung pera. At mas ayaw nila yung Linggo. Gusto nilang manatili sa kampo ng Linggo. No? Di samantalahin mo, yung merong mga ganun, ikaw na nagmamahal sa Panginoon na alam mo ang Linggo ay kinumit mo sa Panginoon, gawa mo ng paraan. Hindi gawa ng dahilan. Ang dami nating dahilan eh. Pastor, pasensya na po, hindi po makakapagsimba. Bakit? Kasi po may sakit yung aso ko. Ano ang kinalaman ng aso mo? Pag kung ano man ang mga dahilan natin para hindi natin magampanan yung ating responsibility sa Panginoon, kapatid, huwag mong panatilihing gawing rason yan dahil kukunin ng Panginoon yan. Aalisin sa atin ng Panginoon yung mga rason natin na yan. Kaya wag. Never. No? I hope you're listening. Kapatid, kung anong bagay ang kinumit natin sa Panginoon, wag na natin haluan ng duda. Yung tatanungin mo pa sa sarili ko, lalabas kaya ako ngayon o hindi? Magsosoul winning ba ako ngayon o hindi? Ano bang mas mahalagang bagay kaysa sa gagawin mo? Meron pa ba? Commitment mo na sa Panginoon yun?
Tatanungin mo pa yung sarili mo, magsasisimba kaya ako o hindi? Alam mo namang covenant natin sa Panginoon that Sunday is God's. Sunday is for the Lord. Tapos mag-iisip ka pa kung magsisimba ka o hindi. That's no longer work of faith. Hindi na mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos dyan. Amen. Kaya kapatid, alam mo, ganito kaiksi na to, tapos na ako. Tapos na. Ha? Pwede hindi ka nang matulog mamaya. Patapusin mo lang muna. No. Sabi ko, pagka, alam mo, nagtataka ako, hindi, may mga time naman talaga nag-i-struggle tayo dyan. No. Pero pag nakaset sa mind mo na mahalaga, paglalabanan mo yan. Nag-i-struggle ka man, pero lumalaban. Patay kung patay. Amen. Huwag mo nga hayaan. Sabi ko sa'yo, huwag mo eh. Pagka pinikit mo yung mata mo, na alam mo, katabi mo lang yung diablo. Oh, hindi yan katabi mo na yan. Hindi yan yung diablo. Yung hindi mo nakikita, nandyan. No? Kita mo, pag pumikit ka, mahihirapan ka ng dumilat maya-maya. Bakit pinagbubuhol-buhol ng diablo yung pilik mata mo eh? Kakita mo kahit na nagulat ka. Hirap na hirap kang... Kakapiraso na nga yung nakamulat sa mata mo. Pinikit mo pa. Tapos pinisil-pisil pa ng diablo yung pilik mata mo. Di. Mahihirapan ka talaga. Di ba? Kaya, kapatid, fight. Fight, fight, fight. I said, fight. Amen. You should have a powerful work of faith. Dapat nakikita natin to sa buhay natin at tayo ay lumalago sa pananampalatayang ito. Amen. Dapat tayo ay lumalago sa trabahong ito. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, dapat lumalago ka sa bagay na yan. Amen. Kaya nga para lumago tayo, huwag na tayo maglagay ng reservation para sa sarili natin o para sa sanglibutan. Huwag na. Ibigay na natin sa lahat sa Panginoon. Kaya ngayon sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Romay, I beseech you therefore, brethren. Pinamamanik ko sa inyo mga kapatid. Na ibigay nyo sa Panginoon ang inyong katawan. No? Offer. No? Ito yung offering. Pag in-offer natin yung ating buhay sa Panginoon, dahil ito lang yung karampatan nating paglilingkod sa Panginoon. No? Dapat ganito yung ating pananampalataya. Na pag ibinigay na rin lang natin ang buhay natin sa Panginoon, huwag na tayo mag-reserve para sa sanglibutan. Paniwalaan na natin lahat ng sinasabi ng Biblia patungkol sa ating pananampalataya. Huwag tayong selective pagdating sa pananampalataya. Depende yan. Walang depende. Nasa tamang lugar ka na, nasa tamang pananampalataya ka na, nasa tamang church ka na, kung saan ka inilagay ng Panginoon. Dapat dito ka lumago. Huwag kang lalago sa turo ng ibang simbahan. Dapat lumago ka sa turo ng mismong simbahan mo. May preaching dyan si pastor eh. Dapat na lumago ka sa turo ng pastor mo. Huwag sa turo ng ibang pastor. Kasi pag lumago ka sa turo ng ibang pastor, mawawala ka sa church minsan isang araw. Na habang ikaw nag-aaral sa Bible School, meron ka rin teacher sa YouTube, magbibigay lang sa iyo ng confusion yan. So, iset natin sa mind natin, binigyan ako ng pastor na mag-aalaga sa akin at pananagutan ako ng pastor, kaya magsasubmit ako sa pastor ko at dahil magsasubmit ako sa pastor ko, siya ang bahalang mag-feed sa akin. At kung ano man ipipid niya sa akin, yun ang paniniwalaan ko, yun yung pangahawakan ko at alam ko na ang Diyos ay papabor sa akin pag ako'y nag-submit sa pastor ko. Kesa kontrahin natin. Amen. Kesa kontrahin natin. Mag-submit na lang tayo at pagpapalain tayo yan ng Panginoon.
You want to be blessed. Amen. Of course, gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Then submit. So, para makita natin yung powerful work of faith, lumago tayo dyan sa pananampalataya na yan. Amen. Again, this is the fruits that you are growing in the faith. You should be certain that God called you. You have clearly seen the goodness of God in your life. And you should have a powerful work of faith. No? Yan yung exhortation ni Apostol Pablo sa Thessalonians. Sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Kaya ang tanong ko, are you now growing? Ha? Sabi ko kanina, kung napansin niyo yung prinsipyo, if you fully understood the ministry, it means you are growing in the faith. Dapat maunawaan nating mabuti kung ano ba talaga yung ministry. Paulit-ulit niyong naririnig niya sa akin na ang ministry ay tao. We're dealing with people. Dapat lumalago tayo sa pakikipag-deal sa mga tao. Dapat lumalago tayo sa ating pag-uugali, sa attitude natin towards sa iba't ibang uri ng tao. Kaya pag hindi mo naunawaan yung kapwa Kristiyano mo, kapatid, mahihirapan kang unawain yung hindi mo kamananampalataya. Kaya nga, kung meron mang kahinaan yung iyong kapwa Kristiyano, dapat responsable ka na siya ay turuan sa mga bagay na kanyang kahinaan. Dapat kasabay-sabay tayong lalago sa pagpamananampalatayang ito. Sabay-sabay tayong lalago sa pagkakakilala sa Panginoon. Dapat maunawaan natin fully yung ministry. Kasi hindi tayo lalago hanggat hindi natin naunawaan kung ano ba talaga yung ministry. Hanggat wala tayong burden sa ministry ng Panginoon, never tayong lalago, kapatid. We should understand that. Amen. Dapat maunawaan nating mabuti. No? Sabi ko, this is proof. Mga katibayan na tayo nga ay lumalago. Kaya nga, ulit ang tanong ko, lumalago ka nga ba? Lumalago nga ba tayo sa ating pananampalataya? O hanggang ngayon punong-puno pa rin tayo ng pagdududa, kapatid? Pag ang pagdududa ay hindi pananampalataya. Sabi na ni Pastor Hill, in the absence of faith, doubt is present. Ibig sabihin, if doubt is present, faith is absent. Ganun lang naman yun eh. Tinawag pa tayong mananampalataya kung punong-puno naman tayo ng pagdududa. Amen? Sasabihin mo, bakit kaya bawal sa church yung manligaw at saka magpaligaw? Hanggang ngayon, tanong mo pa rin yan? 12 years old, 13 years old, 14 years old? Hanggang ngayon ba, pinagdududahan mo pa rin yan? Hindi mo ba nare-realize na yan ay protection mo, kaya ka pinagbabawalan? Pero hindi bawal yung manligaw at magpaligaw kung ikaw ay mag-aasawa na. Pero since hindi ka pa naman mag-aasawa, paniwalaan mo na yan ay protection mo. Diba? Hindi yung papatunayan mo, dopings kasi ako, nilalapitan kasi ako ng chicks eh. Hindi ko tuloy ma-resist. Kapatid, niluloko ka lang ng dyablo. Pinaniniwala ka sa isang kasinungalingan. Ini-stir up yung kababawan mo. Kaya nga dapat lumalim ka sa iyong pagkakilala sa Panginoon, sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kung meron ka mga bagay na hindi sinusunod sa magulang mo,
Bakit? Ang tanong ko, bakit hindi ka sumusunod sa magulang mo? Bakit hindi ka naniniwala sa magulang mo na ang magulang mo ang totoong nagmamalasakit sa'yo, totoong nagmamahal sa'yo? Hindi yung nanliligaw sa'yo, sinabihan ka lang ng I love you, akala mo naman totoo. Kinilabutan ka na kaagad, sinabihan ka ng I love you, I miss ya. Where na you? Dito na mi. Pinorwardan ka ng mga forwarded messages, akala mo para sa'yo talaga. Kinopya niya lang yun, forwarded messages nga eh. Tapos kikilabutan ka. I love you ka sa iba. Ha? Tapos hindi mo nga masabi sa magulang mo? Ha? Nasabi mo na ba sa magulang mo yan? I love you ma, I love you pa? I love you nay, I love you tay? Tapos kung kanina mo binibitawan yung I love you na yan. Na? Kapatid, yung pagiging conceited, ibig sabihin yan talaga, yan ay inspired talaga ng diablo yan. Yeah. Let your yea be yea, and nay be nay. Ha? Kapatid, ibig mo sabihin, naniniwala ka sa diablo kaysa sa Diyos? Ay, yung Diyos, iniingatan yung purity mo. Gusto ng Diyos na ikaw ay maging puro bago ka mag-asawa? Tapos luluko-lukuhin mo lang, hindi ka maniniwala sa sinasabi ng magulang mo, tatakbo-takbuhan mo, tatago-taguan mo. Kapatid, tingnan mo, pasalamat ka na hanggang ngayon ikaw ay buhay dahil yan sa kabutihan ng Diyos sa'yo. Biruin mo, naalala ko lang, hindi ka naman pinagdadrive. Tipong hindi ka naman pinagdadrive, tapos nag-drive ka, hindi ka pa naman pwede mag-drive eh. In the first place, wala ka namang lisensya. Naalala ko lang, kung yun ay nakatapat sa bangin, hulog ka sa bangin. Di ba? Bakit ganon? Ibig sabihin, dahil yan sa hindi pagsunod sa instruction. Mapapahama ka pag hindi ka sumunod sa instruction ng magulang mo. Amen. Pag hindi ka sumunod sa instruction ng Biblia, ikaw ay totoong mapapahamak, anak. Kaya nga ang kabilin-balinan sa inyong mga anak, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with promise. Ano ang promise? Mahabang buhay. Biruin mo, hanggang ngayon buhay ka pa rin? Sa kabila ng grabe mong pasaway? Ibig sabihin, ang Diyos ay may biyaya pa sa'yo. Gusto kong ng Diyos na ikaw ay lumago sa parte ng buhay mo na yan. Kaya nga makinig ka na sa tuwing magbibigay ng instruction mula sa pulpitong ito. Pag magbibigay ng instruction yung magulang mo, makinig ka, kapatid. Huwag mong tutulugan, huwag mong tatakasan. Kung mayroon mang totoong nagmamalasakit sa'yo, yan yung magulang mo. Yeah. That's right. Magulang mo ang totoong nagmamalasakit sa'yo. Ipaglalaban kanya ng patayan. Minsan nga kahit wala ka sa katuwiran pinaglalaban ka kaya napapahuwi mo kay magulang mo eh. Diba? Pero manatili ka lang dun sa tama at totoo, kapatid. Hindi ka mapapahamak at the same time magiging blessing ka sa mga authority na meron ka. Amen. Amen. I hope the message is clear. Di ba? Ito'y katibayan, ito'y mga katibayan
tignan mo itong mga katibayan na to, na kung ikaw nga ba ay lumalago. Kaya nga, tignan mo, ma-amaze kayo sa susunod kong tanong. Para sa atin lahat. Di ba? Pwede bang pakitaas mo yung kamay mo? Kung ikaw nga ba ay lumalago na. Taas. Taas. Para sa lahat, hindi lang sa mga anak. Biruin mo, biruin mo, biruin mo. Biruin mo, pati mga magulang hindi makataas. Dapat pang anak, normal yun sa mga anak na, may marami pang tatabasin dito. Pero tayo mga magulang, kaya tayo dapat ang unang lumago. Kapatid, ito yung team natin, my family, my disciple. Discipler tayo ng ating mga anak, tayo dapat nagtuturo sa kanila. Kaya dapat tayo yung pangunahin pag nagsabi, lumalago nga ba ako? Pastor, yes. Sa biyaya ng Diyos, lumalago ako. Pakitaas kayong kamay. Amen. Amen. Ito ay lumago na yung mga muta sa mata mo. Pero, siya naman nakakalam, lumalago, nag-i-struggle lang siya, pero siya ay lumalago. Ang tanong ko naman, hindi ko naman sinabing ikaw ba ay perfecto sa bagay na to? Ang tanong ko lang, ikaw ba ay lumalago sa part na ito? Ibig sabihin, nag-i-struggle ka man, pero alam mong lumalago ka, nakikita mo yung sarili mo eh. Amen. So I just want to make it clear. No, kaya tatanungin ko ulit kayo, ikaw ba ay lumalago sa iyong pananampalataya? Taas ang kamay. Dumadami na sila. Dumadami na sila. No? Kayong hindi makapagtaas ng kamay, ibig sabihin, wala pa, pastor, kahit isa sa mga sinabi mo, wala eh. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Ha? We should grow in the faith. No? Dapat lumago tayo sa pananampalatayang ito. Huwag tayong manatiling bata. Kapatid, tignan mo, pag hindi magulang ka na hindi ka lumago, 10 years from now, yung anak mo nagpatuloy, tapos ikaw magulang, ups and downs, pabalik-balik sa ordaneta. Pag papang-abot kayo ng anak mo, darating ang panahon na yung anak mo na magre-rebuke sa'yo, uy, tay, mali yan. Uy, ma'am, mali yan. Uy, makikita mo yun. Yung anak mo lumalago, pero ikaw, imbis na ikaw magtuturoy, anak, mali yan ha. Ikaw na ngayon ituturuan ng anak mo. Bakit? Kasi pahinto-hinto ka, kaya ka hindi lumalago. Amen. Kaya nga yung natapos nating team dito nung nakaraan, yung growth, dapat may momentum. Momentum of growth. Tuloy-tuloy kasi, tuloy-tuloy, para ikaw ay lumago. Hindi pahinto-hinto, hindi parang dancing light na patay sindi. Amen. Amen. So, tuloy-tuloy. If you fully understood the ministry, none. That's the time that you are growing. Kaya sa aspeto ng buhay mo, bagay na hindi mo pa ginagawa, na alam mong tama magbigay ng tithes and offering, let's grow. Lumago ka sa bagay na yan. Tama mag-soul winning, mag-aral mag-soul winning. Tama magbasa ng Bible, laging magbasa ng Bible. Tama manalangin, dapat laging manalangin. Tama makipag-fellowship, dapat makipag-fellowship. Ang mahirap nito, matagal ka ng Kristiyano, ang lagi mong ka-fellowship mga unbelievers. Kaya lumalago ka ngayon na parang unbeliever. Amen. Pero kung kang ka-fellowship mo sana ay mga mananampalataya at nagpapalakasan kayo sa isa't isa, lalago kayo sabay-sabay. Amen. I hope the message is clear. Amen. Amen. Sa huling tanong, sino nang lumalago? Taas ang kamay. Okay, mahiya. Okay, mahiya. Sige. Sige, okay, mahiya. Yeah. Okay, mahiya. Alright, thank you. Dapat lumalago tayo.
Huwag natin nahayaan na sa araw-araw nating buhay ay hindi tayo lalago. Dapat araw-araw may natututunan tayo sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Amen. I hope the message is clear. Amen. Nawala na si Juwong, pero the same question. I hope the message is clear. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy mo po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig sa gabi ito. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.